na tila nilangaw po ang ating Vice Presidente. Kaya kita-kita nyo po ang nakaano po sa kanya mga 100 katao. At ang nag-research po ako, ito pong Qatar pala, ito pong Qatar, yung pinuntahan ni Sara ay isang mall. Nandiyan po ang maraming Pilipino. Dinedma, men! Dedma! Bakit ba dinedma, Nyolo? Kasi meron pa po siya dyan, 17 o 17 OFW na hindi niya pinuntahan o sinagot man lang dahil nagrally para sa kanilang amang demonyo. Wala daw po. Deadma lang, Sara Duterte. Pwe! Tingin po kay Sara doon. Tingin po kay Sara doon, masamang damo. Yung po ang tingin kay Sara doon. Kaya, tignan nyo po, langaw. Kumbaga, hindi ganyan ang ine-expect ni Sara. Dapat daw po magtatagal pa yan dyan ng kahit papano. Ngayon, nasa dahig na. Kaso, nga, walang mga OFW yung sumuporta. Sabi ng mga OFW yung kausap ko sa Qatar, mas marami pa raw yung rally. Yung actual rally na pinakita ko sa inyo na kung saan mga 300, 500 sila. Ngayon po, nandyan na yung mga OFW natin. Wala, nga. Sabi ng mga OFW, nagbihis ka pa. Feeling mo si Elsa ka. Pangit mo. Sabi ng mga OFW, sabi yung feeling Elsa. Feeling. Sabi pa nung isang OFW sa akin, alam mo, nung nakita nga po namin, pag nakikita namin siya, feeling namin makakagawa kami ng kasalanan kaya hindi namin pinuntahan. Ang tingin kay Sara doon, pag pupuntahan daw, parang makakagawa sila ng kasalanan. Parang si Sara daw ang may daladala ng maraming kasalanan sa mundo. Nga. Video na to, mga DDS unedited to ni Nyolo. Tignan nyo. Ayan napakalinaw. Lakihan natin. Baka sabihin nyo, inedit ko. Walang nagpunta. Ilan lang yan. Mas marami pa ang vlogger. Mas marami pa po daw ang vlogger. Bawasan mo ng vlogger yan. Bawasan mo ng bodyguard. Bawasan mo ng vlogger. Ito, bawas mo tong bodyguard niyan 15. At yung kasama niyang 3. 13 na. Bawasan mo. Wala. Nga. Tandaan nyo, multo. Ang mga Pilipino, nasa mall po. Yan po ang kwento sa akin ng pinsang ko. Nasa mall sila dito sa Qatar. Makikita nyo mamaya sa picture. Pero, dinadaanan daw si Sara. Sino yan? Baliw yan. Sabi nga doon, San, yung mga OFW dito, natuto na. Hindi man lang niya daw pinuntahan. Hindi man lang daw siya nagpaabot ng tulong. Hindi man lang daw nag-post tungkol sa nangyari sa 17 OFW. Sabi pa nga ng kausap ko, sabi niya, ano ba naman yung sabihin niya man lang, kami pa ang nagsinungaling sa gobyerno. Sila pa daw ang nagsinungaling, ipinalabas nila outing.
Sila pa nagpalabas ng outing. Oh. Oh. Wag na nga yan. Ito na lang yung picture na lang para nagbablurred eh. Oh, ito ito na. Oh. Oh. Oh, ayan ba yung madami, DDS? Oh. Tignan mo. Oh. Oh. DDS, yan ba yung marami? Mall na yan, Oh. Oh. Ano, DDS? Oh, bawasan natin ng vlogger. Sabi mo, 20 yung vlogger. Bawasan natin ng media, 3. Bodyguard, 10. O, edi 80 na lang. Oh, ayan na, picture na yan. Hindi natin edit yan. Oh, nga, wala do. Oh, ayan, oh. Oh, wala nagpupunta. Oh, dinadaan-daanan na ng mga Pilipino. Oh, nga. Oh. Wala nang puwersa. Wala nang puwersa. Kasi pag nakikita nila si Sara, parang makakarma daw sila. Kasama pa si Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, galit na galit sa'yo yung kapatid ni Digong. Mamaya kukwento natin. Eto, ayan Zoom natin, zoom. Ayan grabe Baba Black Sheep. Baba Black Sheep. Mababa ang utak. Mababa. Oh, sa food court. Tama po kayo, sa food court, dinadaanan-daanan lang sila Sara. Feeling celebrity. Wala naman ilan lang yan nasa na DDS? Asan? Feeling celebrity. Ayun, nilangaw. Sabi ng mga OFW, Sara, may atraso ka pa. Ang kapal daw ng mukha mo nang pumunta pa dyan. Ibang klase ka daw, wala daw silang makasabi sa kapal ng mukha mo. Biro mo, wala kang sinabi doon sa 17 OFW na kulong. Si Bongbong Marcos pa tumulong. Ni isang payag daw, wala kang pinayag. Buti pa daw si Roque, may taning na ang buhay, nagpahayag. Oh. Nag-feeling celebrity ka dyan. Ayun, nilangaw. Biro mo, sabi ng OFW, ang tigas daw ng mukha kong pumunta dyan. Nung nagkakaabirya, nagrally sila para sa tatay mo, deadma ka. Impacta ka daw. Biro mo, tsaka saka po makakita. Bumaba sa Davao. Naulit na naman ang ating Karina Taylor Swift concert. Sabi ko po sa inyo, ganyan talaga ugali ni Sara. Wala po siyang pakialam. Kita nyo mga tiga Davao natatanga-tangang bumoto sa Duterte. Oh, hindi pa kayo nadala sa Karina. Nilubog ang mga kamay nilaan. Si Sara, nagko-concert. Romeo, Romeo, I don't wanna be alone. No matter beautiful, is that you? I was too late. I was too late. I was too late. But I keep moving. Cause it's not so moving. In my life, gonna be my life, okay. Cause bang, 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 bang. Ang panga mo pwede nang isigang, gang, gang. Hi friends, and not friends, and not friends.
Yan, hindi pa kayo nadala sa Karina kung saan binastos niya ang mga Pilipino. Nilulubog po tayo sa Karina, sinungaling pa. Baka nakalimutan nyo. Anong sabi niya? Si nanay ko kasi idol niya si Sailor Swift. What? Nanay niya daw may idol sa Taylor Swift. Ano daw? Sa tanda ng nanay mo, nagte-Taylor Swift pa? Ang kanta ng nanay mo, Kissing on the floor, running down the moon. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing down the road. Tanda ng nanay mo, magte-Taylor Swift, pwede pa sad movies. Sad movies always make me cry. Ano yan nanay mo? Ha? 20 years old? Nagti-Taylor Swift? Ha? Ang galing! Oy, shoutout! Seven Siblings Adventure! Pa-shoutout kay Engineer Kim Jim Kasya! Shoutout Engineer Kim Jim Kasya! Shoutout po sa inyo! Ganun po kasi nungaling si Sarah. Dinamay pa yung nanay niya sa kaimpaktan niya. Hindi po ako talaga eh. Nakabook na kasi yung ticket. Yung nanay ko, favorite si Taylor Swift. Ngayon, eto na naman tayo, naulit na naman. At hindi lang yon. Meron pa tayo, di ba? Nag-ano pa siya, private resort. Bumabagyo din. Nung hearing sa Congress, nasa private resort din. Na ang akala niya, pag tinatabla niya yung hearing, tinatabla niya yung Congress. Sara, wag kang tanga. Pag tinatabla mo yung hearing, tinatabla mo ang taong bayan. Tinabla niya yung hearing. Nandun sa Calagwas. Di ba nasa Calagwas? Nagpapasarap pa ang buhay sa Calagwas. Hindi niya iniintindi yung hearing. Akala niya, tinatabla niya lang yung mga kongreso. Ma'am Eva Punsanan, thank you po, Ma'am Eva. Galing, di ba? O, ngayon, nandito na naman tayo. Yung Davao, nagbabagsakan na yung poste nilang tinago. Na hindi nila nilalagay sa main road, pero nilalagay nila sa mga sub-road, tambak-tambak na parang mga bulate. Ngayon, nagbabagsakan na. Ha? Nagbabagsakan. Nagbabagsakan po ang mga poste. Si Sarah walang pakialam. Ba't ka nga naman mangingialam? Diba? Ba't ka mangingialam? Eh ikaw, si Sara Duterte ka eh. Si Pulong Duterte ka, si Basti Duterte ka, si Digong Duterte ka. Nakatira ka sa palasyo sa Davao. Diba? Anong pakialam namin sa inyo? Nakitira kami sa palasyo. Meron kaming generator. Ha? Anong pakialam namin? Wala kaming pakialam sa inyo, mga tiga Davao. Duterte kami. May generator. Kung may swimming pool kayo, 2 swimming pool ni Sarah. Diba? Hoy, shoutout AAV kay John Grasa sa boss niya. Diba? Yan. Yan po ang Sara Duterte nyo. Sa tingin nyo ba magagawa ni Lenny yan? Hindi magagawa ni Lenny. Si Lenny walang luho. Shoutout mo sa Kakamping ka. I love you Kakamping kahit hindi nyo kami binoto. Magagawa ba ni Lenny yan? Hindi magagawa ni Lenny yan. 'Di ba? Sinisira nila pero ngayon lumabas na ang lahat-lahat ng katotohanan na
Si Lenny pala, walang confidential fund. At ang Vice President po ay hindi nagko-confidential fund. Si Sara lang po may ganyan. At hindi lang po isang confidential fund. Dublado! Oh. Ayan po ang istorya ni Sara sa Qatar. Ayan po ang istorya ni Sara sa Qatar. Nilangaw, oo. Oh. Oh. Yan. Oh, mga taga Davao. Yan ang binoto nyo. Kaya kahit ano kayo, ay update pala tayo sa Davao. Update tayo. Update tayo sa Davao. Asan na ba yun? Ay, nawala na. Puti ko. Nawala na tuloy yung update ko sa Davao. Oh. Puti ko. Sadali lang ha. Update tayo sa Davao. Ito. Update natin sa Davao. Yan. Ito po, update natin sa Davao. As of Davao in the moment. Yeah! I love you, Davao! Davao! Asa ng mayor? Asa ng mayor, Davao? Asa ng 51 billion? Asan? Oh. Nga. Asa ng Vice President nyo? Oh. Ayan po ang update sa Davao. Kita-kita nyo naman, no? Lupit, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga tiga Davao. Oh, ino-offer sa inyo ang Nograles. Ayan, nagpabudol kayo. Wala kayong mayor, karton. Oh. Diba? Kaya ang Davao po, itatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na irrigation city ng Pilipinas. Anong irrigation city na yan? Sila po ang magbibigay patubig sa ating magsasaka. Okay? Sila po ang magbibigay patubig sa mga natutuyot na kalupaan nating mga magsasaka. Ang Davao po magsusupply dahil sila po ang may pinakamaraming tubig sa Pilipinas. Salamat, Davao! Tutulungan ng Davao ang ating mga magsasaka. Napakabuti ng Davao. Magbibigay patubig dahil umaapaw ang kanilang tubig. Oh, yan. Oh, timo, nakita mo yung ano nyo, Vice President nyo, walang pakialam sa inyo. Kasi kung may pakialam ka, ano ba naman yung cancelain mo? Oh, i-resched mo lang. Eh putik, kung si Lenny yan, nakita mo, nakalusong na si Lenny dyan. Eh kaso may mayor kayo, laging sabog, walang tulog. Baka ngayon, kaigising lang. Si Baste, baka ay gising lang ngayon yan. Baste, gising na, oy! Ano ba hihintay mo? Lagpas tao na yung bahay, hihintay mo ba marami pang galunggong na lumulusong dyan? Hihintay nito ni Baste. Hinihintay yata ni Basti, pag magpapapins na siya ng fish pan. Kita sa tingin nyo ba? Ito, kumpara, pwede ba yan kay Vico Soto? Hindi po pwede kay Vico Soto yan. Hindi po pwede kay Vico Soto yan. Oh, hindi pwede sa ibang mayor yan. Wala ka naririnig sa kanila.
Saan makakita niyan? Hindi ka wala ka naririnig sa kanila, parang okay lang. Magdusa kayong mga tiga Davao. Ganyan ba yung klaseng politiko? Ha? Inahayaan mo, wala ka man lang speech sa mga taga Davaoenyo, lakasan yung loob nyo, mag-ingat po tayo. Inaayos na po natin, ginagawa natin ng paraan. Siguro po, para po mapakinabangan natin tubig na yan, maglagay po tayo ng mga fislet, diyan mga mga sperm po ng tilapia at galunggong. Diba? Diba? Lagyan mo po na natin para mapakinabangan natin yung tubig. Maglagay po tayo ng sperm ng galunggong, tilapia, dalagang bukid para dual purpose po. Habang nalulubog tayo, meron tayong nakukuwang isda. Wala eh. Wala eh. O, yung congressman mong 51 billion, nasa na? Wala rin. Anong gagawin lang? Pagtitigas ang buto, tsaka lalabas. Nagalit si Pulong sa babae tulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ayun, pwede ba umiyon? Ikaw sa kilago. Diba? Tama, fingerlings. Oh. Ay, ma'am, sino yun? Ma'am Den is there. Ma'am Den is there from Singapore. Thank you po. Lagyan na lang natin ng fingerlings yan, mga tiga Davao. Para habang nalulubog kayo, meron tayong siguradong aanihin. Oh. Diba? Alam nyo, kasi ganito yan eh. Hindi natin masisita to kung wala po yung 51 billion dyan. Hindi tayo magre-react ng ganito kung wala yung 51 billion dyan. Tandaan nyo, sila po sa buong Pilipinas ay may 51 billion. Oh. Walang nakagawa doon, si Pulong lang. Ha? Wala po nakagawa nun, si Pulong lang. At eto pa po. Si Vico Soto, inuulit ko para tumatak sa isip. Tayo-tayo na lang, huwag natin intindi DDS, walang isip yan eh. Si Vico Soto po, i-google nyo, how much is the project of Pasig Rehabilitation? 9 billion lang. 9 billion lang. Meron ka ng City Hall, meron kang eskwelahan, meron kang Coliseum, meron kang park, meron kang palengke, etc. etc. 9 billion. Eto po, 51 billion to. Pinapaunawa ko sa inyo, 51 billion to. Ganito ang Davao, ang bantot. $9 billion divided by 51. Sabihin mo na makakuha ka ng 5 katumbas, 45 billion. Huwag na natin gawin 6. 5 ganon na ginawa ni Vico Soto ang pwede mong ilagay sa Davao. Partida pa yan, mababa materyales sa probinsya. At dito sa Maynila, ang taas ng mga materyales. Sa probinsya, medyo mababa. Oh, 5 ganon ang pwedeng gawin ni Pulong na City Hall, eskwelahan, Coliseum. 5 ganon, nagawa, 5 ganon. Si Vico Soto nagawa yan sa 9 billion. Eh putik ito, tignan mo. Tingnan nyo. Nasa yung 51 billion.